Prevention Month, kaya mahalagang malaman ang mga dapat gawin kapag may sunog. Yes, at syempre, pinakamalaga, maiwasan syempre ang sunog. Kaya tandaan, laging prevention is always better. May sunog! Ay! May sunog pala! Diyos ko, salita tayo na salita dito, Miss Lynn! Bakit tinagot? Okay, anyway, kaya naman ang Sanji nasa isang fire station ngayon, araw para masubukan maging bumbero at turuan tayo ng iwas tips. Kaya tara na, simulan natin ang ating fire safety lessons. Ay, namatay. Galing mo, Miss Lynn, namatay. Nice one. Mami Sue, Mateo G! Ayan, ako, mga kapuso, Mateo, Fire Prevention Month na po at nandito kami ngayon ni Mateo sa isang Pasig City? Pasig City Fire Substation. Yes. Para ipakita ho sa inyo kung ano yung mga dapat gawin para makaiwas sa sunog at kung ano din ang gagawin kapag nagkasunog, di ba Mateo? Tama po, Tita. Mapakita po tayo ng iba't ibang mga scenarios po at tips. Bibigyan namin kayo ng mga tips kung paano, ano mga first aid, ano mga first gagawin kapag when you experience fire or even to prevent fire. Yes, Susan. Siyempre, mas maganda. Dapa! So, mas maganda maiiwasan natin ang sunog. Pero Opo. kung hindi maiiwasan at nandiyan yan na, importante, alam natin kung ano yung mga unang-unang dapat natin gawin. Ngayon, papakita ko sa inyo ni Mateo yung isa sa mga nangyayaring eksena sa pag nagkakasunog, ang itong ating mga bumbero at saka At yung mga first responders. Okay. Tita, camera! Bahala ka na. Action! Let's go! Ito po, mga kapuso, ito po isang scenario on how to stop a fire using a fire extinguisher. Of course, we have here our safety equipment, our helmet, of course, and our fire-proof jacket. All right. So, dito kasama ko si brothers here. What's your name, sir? FO3 Giraw po. FO3 Giraw. And FO3 Lianza po, sir. And FO3 Lianza. All right. Okay sir, isang ligtas na umaga po, no? Paano ba natin gagamitin ang fire extinguisher? Okay, Simple paano? lang sir, basic, no? Remember the word pass. Pass. P-A-S-S. Oh, S-S or 1S? SS. SS, P-A-S-S. So, P stands for pull the pin. Pull the no? pin. So, before you pull the pin, sir, you have to twist it until the safety seal is broken. Twist the so, pin. dapat masira muna yung ating safety seal Okay. para hindi tayo mahirapan mag-pull. The next is pull the pin. Pull. No? And letter throw the pin. Yan. And A stands for aim the nozzle. So, dun po tayo sa dulo ahawak. Iwasan lang po nating matakpan yung butas. No? And the next is saan natin siya i-aim. Okay. Doon mismo sa base ng apoy or yung pinagmumulan ng Okay. sunog. No? Then letter S stands for squeeze the lever. Squeeze the lever. Yes. And then last S is sweep side Sweep, to sweep. side. Alright, gawin natin ng practical. Opo. Yes, sir. Before that, ipapaalala ko lang yung safety reminder. Okay, no? which is? Unang-una, dapat tayo ay naka-fighting Fighting or stance. firing position, no? Okay. Para hindi po tayo ma-outbalance. Okay. And i-consider po natin yung wind direction. Alright. Kasi pag ang hangin ay merong kasamang usok. Katulad po niyan, sir. No? Kung ganyan ang wind direction, So tayo dapat ay dito puposisyon tayo. dun sa bandang likod. Alright, Yan. okay. Okay, camera action. Ipapakita natin. Pull the... Okay, thank you very much. Okay. Hindi tayo marinig. Dito muna. Pull the pin, Okay. throw the pin, get the Aim pin, the- and squeeze. Aim, Yeah. finding stance. Six. Let's go. Sweep mo, Extinguish. sir. Sweep. Sweep. Yan. Okay, napakatindi. That's one of the ways on how to extinguish a fire, of course, with a fire extinguisher. Pero gusto ko din i-demonstrate yung tube natin dito. Pwede pakita. This is also a nice tube. So, gusto ko lang i-try. Ayan. Okay, punta muna tayo dito. Tita Susan, kayo muna ipakita po natin kung paano yung mga first responders natin while I go to the other scenario. Let's go! Ayan, kung sakali po nagkasunog at may mga nasugatan, minor injuries ang tinamo ng ilang mga kasama ho ninyo. Ito yung mga dapat ho natin gawin. Ito example natin, si ma'am, nagkaroon siya ng minor injury sa kanyang braso. Ma'am, ano unang gagawin natin? Unang-una po, buhusan po natin ng malamig na tubig or cool water po. Oo. Malamig na tubig. For about 10 to 20 minutes po to. Kung walang malamig na tubig, okay lang, basta tubig. Yes po, Okay, tap tubig. water. At basta po malinis po yung Malinis, tubig kailangan para hugasan ng sa infection. buhusan. Tapos, Sunod po, tanggalin po natin yung mga jewelries. Tanggalin natin yung mga Kasi jewelries. po maaari pong mamaga. so kung may singsing siya, tanggalin din singsing, yes natin. po, Ayan. Tanggalin din natin yung mga masisikip na suot na So, nung tao. Tapos, Tapos po, maglalagay na po tayo ng malinis na gasa po. gasa. Yan, okay. And then,
Pagkatapos na malagyan ng gasa, yun po ay para matiyak na yung magiging yung malinis yung kanyang tinamong sugat sa kanyang parte ng katawan. Kung minor injuries, ma'am, hindi naman kailangan dalhin na sa ospital. Yes po, pwede naman po natin gawin tong mga pangunang lunas. Oo. Pero pag major po, pwedeng idala na po na lang. Importante, Yes pagka po. major po, talagang major yung tinamo niyang sugat dahil sa sunog, kailangan madala ho sa pinakamalapit na ospital. Yes po, Pero ma'am. minor injuries, gaya po nito, na nagkaroon siya lang ng konting sugat dito sa braso, pwede na hong first aid yung ilapat natin sa ating mga tahanan. Okay? So yan ho, ay kaya-kaya natin dalhin. Importante ho, alam natin paano gagawin ito kung sakali maka-experience tayo sa ating lugar ng mga nagiging nabibiktima po ng mga sunog. Okay? So, pagkatapos nito, tingnan, sige ma'am, lagyan natin yung gasa, ilagay na natin, yan, tatalian lang natin. At habang tinatalian, tingnan natin ang ginagawa ngayon ni Mateo na magre-respond din na naman sa isang sunog. Mateo, ano nangyayari dyan? Okay guys, nandito po tayo sa taas ng scaffolding training purposes only here. So ito mga kasama ko mga bumbero natin, mga firemen here. Of course, ito yung mga iba't ibang mga scenarios on how to evacuate from a building using the rappel. Okay, ipapademonstrate po natin ang standard rappel. Okay, magandang umaga sir. Kumusta? Okay naman po, sir. Handa na ba tayo? Handa na po. Handang-handa, Tita Susan, ang susunod dito. Okay, position po tayo. Kailangan, sir, mag-tension muna, sir. Okay, para di po kayo masyadong bababa. Okay. Okay po. Okay. Okay, we're gonna go! Yun na yun! Here we go, that's the standard rappel. At yun, ipapakita po natin iba't ibang mga bagay, iba't ibang ways kung paano magra-rappel. And of course, babalik po tayo dito kasi nag-enjoy na ako pag-cut nito. Babalik kita, Susan! Kaya na! Dito Okay. tayo, Susan! Ang galing, kaya-kaya yung pag-rappel na ginawa nito si Mateo. Ayan. So, importante ho, alam natin yung gagawin natin kung sakasakali nagkaroon, di ba? So, kumusta yung experience mo? Very nice. Babalik po tayo kasi medyo nag-enjoying na tayo dito. Okay. At hahanap tayo ng mas mataas na building para mag-rappel. Kasi pagka nagre-responde, lalo na ho pag mas mataas yung building, iba kasi yung kailangan nilang gawin ng pamamaraan ng pag-rescue doon sa mga natatrap doon, di ba, Tama Mateo? po. At dahil dyan, Mateo, Dahil uulitin dyan, pa mamaya. Umuulitin po na. Pero magpasalamat tayo sa lahat ng bumbero natin, lahat ng mga Nakasama natin service dito. nila. And of course, Fire Prevention Month ngayong buwan. Oh, Maraming yes. salamat. Dito, Susan. Yes, kahit po hindi Fire Prevention Month, mag-ingat po tayo dahil ang sunog ay maaaring mangyari kahit hindi po buwan ng itong Fire Prevention Month. Pwede ho mangyari yan all year round. Kaya importante ho ang pag-iingat natin. Yan muna, babalik tayo dito. Back to studio tayo. Ayan naman. Uy, mahalaga talagang matutuhan natin ha, yung mga basic kapag may sunog siya. Tama ka dyan, Miss Lina. At sabi nga nila, hindi lang naman tuwing March yan, lagi-lagi yan dapat tatandaan. Oo, like yung sinabi kanina nila Mateo, di ba? PAS, P-A-S, kailangan tandaan yan. Correct. At dahil lang daming tinuro sa atin ng mga bombero ng Pasig Fire Substation, ang Sanji naman na may sorpresa para sa kanila. Hi, Ate Sue! Hey, Matt! Hello! Maddie! Ayan na! Ayan na! Okay, apoy pa natin. Demonstrate natin po. Okay. 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 Fire! Okay. Ayan! Mga puso! Enjoy masyado dito, Tita Susan! Oo nga, yan. So, pinakita ni Mateo kung paano yung pagpatay doon sa apoy, ano, di ba? At Mateo, ano, kumusta experience? very, very nice. Talagang matindi yung mga bombero po natin. Very, very well trained, very well equipped, no? Oo. Tanggalin ko muna tong helmet kasi Oo, dahil- feeling bombero masyado ako Oo ngayon. nga, oo. Tulungan mo nga ako. Yan, natanggal na. Okay. Kumusta kayo, Tita? Okay. So, kumusta yung experience? Kung ikaw yung bombero, anong napakiramdam mo? Syempre naman, talagang high respects to all our Firemen, firemen, bombero, oo. especially sa mga volunteers po natin. Dahil talagang matindi po yung Ang mga kanilang ensayo, trabaho. mga training Yes, nila. yes, Hindi yes. sa pag, not just stopping fires, but also first aid po. Napakatindi nila. Pero Okay. ito po, At dahil dyan, Mateo, bibigyan natin, meron tayong
pagkakaloob dito sa ating mga bumbero bilang pagkilala natin sa kanilang mga magiting na paggaganap sa tungkulin sa pagsugpo ng apoy. Unahin natin si Sir sa pangalan niyo po. Si Senior Fire Officer Juan Duca po. Okay, Sir, gaano ka na pong katagal sa serbisyo? 10 years na po. 10 years. 10 years ka na, ayan. Bilang 10 years ka na, Sir, tatanungin kita, ano yung mabibigay mong isang fire safety tip sa ating mga manonood? Isipin lang po natin na araw-araw may panganib po lalo na sa sunog. Araw-araw po may sunog, kaya isipin po natin lagi na mag-ingat. Mag-ingat at mag-ingat. Ayan, salamat Sir, dahil dyan meron po kayong 1,000 pesos. Tita Susan, nandito naman tayo dito sa harap. Anong pangalan niyo, boss? Sir, ako po si Senior Fire Officer Juan Nelson Tolete Jr. Senior Fire Officer. Okay. Ano naman to mga equipment natin dito? Sir, nasa harap po natin ngayon ang ating tinatawag na SCBA or Self-Contained Breathing Apparatus. Okay. Na ginagamit po natin in case po na sa Papasok. mga masuno, mausok. So yun po yung ginagamit natin para hindi po tayo makalangap ng usok. Alright, pwede ka bang bigay ng isang fire tip sa ating mga kapuso at mga kababayan dyan? Okay po, have always in mind na dapat po meron tayong nakasave sa cellphone or memorize na mga hotlines na malapit na mga fire station sa ating mga bahay para po in case na may sunog, madali po tayong makatawag. Anong hotline dito? Dito po sa amin 8641 2815 po. Ang galing ni Sir. Matindi, Ang matindi. galing, Sir. 1,000 pesos para sa inyo. Salamat, dito tayo kay Sir. Dyan tayo, Tita Susan. Villarosa. Okay, Sir. Ilan taong ka na sa... Pangalan niyo po muna. I'm FO2 Vincent Villarosa. Ilan taon na po kayo sa serbisyo? 5 years in service, going 6. Ano yung ginagawa mo ngayon, Sir? Ito pong nasa harapan natin, ito po yung full body harness and yung mga hardwares niya. Ito po yung ginagamit natin pag meron tayong rescue operation. Dahil dyan, may 1,000 pesos ka na. Wow, matindi. Ay, salamat, Sir! Mat! Dito. Ayan, ako marami pang ginagawa yung mga bombero natin dito. Pero syempre, babalik tayo, Mateo, dito, Yes di ba? Oo. Maraming salamat, maraming salamat. Maraming salamat po at sana ho yung mga ibinigay na tips ng ating mga magigiting na mga bombero sundin ho ninyo dahil kailangan nating umiwas sa apoy, hindi lamang pag Fire Prevention Month, kundi all year round. Palagi po. Yan, Tama. salamat Mateo sa pagiging magiting mong bombero ngayong Hindi, araw. maraming salamat sa iyo, Tita Susan, para sa magiging magiting Tita Susan Enriquez. Babalik po tayo dyan sa studio. Back to studio mo tayo. Salamat po.